Let's pray. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa hapong to o sa araw na ito, O God, na kami ay pinagtipon-tipon muli upang magpatuloy sa pag-aaral sa mga lessons sa TBI, O God. Maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon upang kami ay mag-aralan, upang kami ay mas lalo pang matuto, lalo pang lumago ang aming pananampalataya sa kaluluwang hati na makapangyarihan ng pangalan. Ama, maraming salamat dahil nakatapos na kami ng previous topic, O God, ng homiletics, Lord. Kaya ngayon ay pag-aralan namin ang Church Administration and Doctrines at gagamitin mo si Pastor Nomer upang siya, Panginoon, ang aming lecturer or facilitator, O God. Ama, ang dalangin namin, ang paggabay at anointing ng Holy Spirit ay kiniklaim namin, O God, na hindi namin kayang unawain ang mga tinuturo mo sa amin kung wala ang banal na Espiritu. Ganun din mo, Panginoon, sa aming mga nakikinig, O God, Lord, that the same anointing of the Holy Spirit ay kiniklaim namin, O God, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagtapos namin pag-aaral na ito ay na-equip mo kami, O God. Dahil ito ang isang kaparaanan mo upang i-equip mo ang iyong mga workers ng PBS IM Church. Purihin ka, Panginoon. Kaya balik namin sa iyong salamat, pagsamba doon hati. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ibibigay ko na kay Pastor Nomer, ang ating facilitator ngayon. Nakamute ka, Pastor Nomer. Okay na ba? Okay na, Pastor. Okay na. Okay na. Andyan na yung screen? Apo. Pero gumagalaw ba? Gumagalaw, Play mo. Pastor Win? Ha? Play mo, play mo. I-albante mo. Aha. Yan, Upo, okay. Yan, Gumagalaw. okay. Yan, good evening. Good evening sa bawat isa. Ito na pala yung 6 na lessons natin sa TBI. Ang topic natin ngayon is about church administration and doctrines. Yan. Okay. Church administration. Yan muna ang unang bahagi ng ating tatalakayin. Okay. Lahat naman tayo exposed na, di ba? Exposed na tayo kung paano tumatakbo ang isang iglesia, lalo na sa ating tayo ay mga workers. Meron bang mga kaguluhan sa iglesia? Meron bang mga pasaway? Parang mababait naman no? Mababait. Walang pasaway sa TGSIM. Okay. Kasi ang church administration ay yung tamang pangangasiwa o church management. Sino nga ba talaga ang namumuno sa iglesia? Okay, malalaman natin 'yan. At kanino ba nag-umpisa o sino ang founder ng isang church o ng isang iglesia? Jesus Christ. Okay, yes. Yan. Okay. Yan. Church administration is spiritual service to the body of Christ, which involves the wise stewardship of God's resources for the accomplishment of the work of ministry. Okay. Church administration or management has to do with the organization of church ministry and with the operations that govern that organization. Kumbaga sa isang company, meron talagang mga leader doon
para mapatakbo ng maayos ang isang company. Dito naman sa atin, sa church, para tumakbo ng maayos ang church ay kailangan din may nangangasiwa o mga biblical leaders na itinalaga si Lord para manguna at mamuno sa iglesia. Now, with regards to the operation, we believe that the management of church affairs should ultimately benefit people and glorify God. So ang goal natin ay ginagawa natin na mapaayos ang pagpapatakbo sa iglesia para for the benefit of the people and for the glory of the Lord. So yun ang goal natin. So kaya nga dapat pamunuan ito. Pamunuan to ng mga spiritual leaders o mga tinawag ng Lord na mamuno dun sa iglesia. Okay? Kasi dahil ang Diyos natin ay espiritu, siya ay spiritual, so dapat din na ang mangangasiwa sa iglesia ay mga spiritual people. Okay? Hindi mga carnally minded na people, kundi mga spiritual, yung talagang malago pagdating sa mga spiritual na bagay. Yeah. Basahin ko sa inyo yung verse na ito, Matthew 16:13-19. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Bakit ito yung sagot nila nung tinanong sila ni Jesus? Kasi kilala nila ang Panginoong Jesus bilang anak ni Maria at ni Joseph. Okay? Kaya yung speculation nila o yung sagot nila ay John the Baptist kasi nakita nila kung papaano yung ginawa ni John the Baptist, nakakagawa siya ng himala. Kahit si Elijah, nakakagawa rin ng himala. Si Jeremiah, nakakagawa ng himala katulad din ng mga ibang propeta. So, ang kanilang speculation kung sino ang Son of Man ay katulad din nila na isang propeta na ibinigay ng Diyos. So, dahil kilala nga nila na siya ay anak ni Maria at ni Joseph. Sa 15, "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Okay? So, yung revelation nito ay nanggaling mismo sa Panginoong Jesus. You are the Christ. Ang ibig sabihin ng Christ is the anointed one. Okay? The anointed one. So, tapos, siya ay anak ng buhay na Diyos. Amen? Ang ating Diyos ay buhay na Diyos. Sa lahat ng Diyos, sa lahat ng mga Diyos, sa mga religion na nag-e-exist, ang Panginoong Hesus lamang ang buhay. Sa Muslim, kanilang ay patay, yung kanilang Diyos doon ay patay. Kahit sa Buddhism, mga patay. Only the religion of Christianity ang merong buhay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And then sa 18, "I tell you that you are Peter." Meaning ng Peter is Petros, small rock. "And on this rock, I will build my church." Yung Petra naman, a large rock foundation. "And the gates of Hades will not overcome it." Okay? Hindi si Peter ang solid rock o ang foundation. Si Peter ay dito sinabihan siya na ito yung stewardship. Okay? Pero ang talagang pundasyon ng isang church ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus, yung large rock, a solid
foundation, unshakable, walang iba kundi ang Panginoong Hesus yon. At sabi diyan, ang statement ng Panginoon, the gates of Hades will not overcome it. Kahit na sino man, walang makakapigil o walang makakadestroy sa church. Kaya kahit noon hanggang ngayon, from the book of Acts, kung saan nagkaroon ng church, di ba? Nung sa Acts 2, doon nag-exist ang church, doon nag-umpisa ang church, and until now, the church is growing up to now. Kasi yun ang pangako ng Panginoon, walang makakasira o walang makaka-destroy sa church kasi it is founded in a solid foundation, unshakable foundation. And then 19, I will give you the keys. Sabi kay Peter, I will give you the keys. Okay? Ibig sabihin, yung stewardship ay binigay. Para saan? Sa kingdom of heaven. At whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Okay? Nung bata pa ako, parati kong nakikita si San Pedro na may hawak na susi. Kasi sabi nila, si Pedro daw ang susi para makapunta ka sa langit. Tama ba 'yon? Di ba hindi? Ang susi ay para makapunta tayo sa langit ay yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kumbaga, ibinigay kay Peter yung stewardship. Okay? At binigyan din naman ng authority ng Panginoong Hesus ang church. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So the Lord Jesus Christ has given us, the church, the authority. Okay? Kung ano daw yung i-declare natin dito sa lupa ay mangyayari sa kalangitan. At kung ano yung pakawalan natin dito sa lupa ay papakawalan din sa heaven. Okay? Yan. The church is the Greek word for ecclesia. Ano bang ibig sabihin ng ecclesia? Literally meaning is a called out assembly. Sino yung called out assembly? A people who have been called and separated from the world to be an assembly before God. Okay. Kaya mga kapatid, hindi tayo ordinary people, ha? Ang church, those who belong to the church, mga believers who have accepted Christ, we are not an ordinary people. We are sacred. We are the people of God. Sagrado po tayo. Kaya we cannot do what the worldly people do because we are sacred. Okay? So we have to take note of that na hindi natin pwedeng gawin kung ano yung mga ginagawa ng mga ordinary people. They just roam around and then do what they want. Hindi ba? Tayo ay called out assembly, separated from the world. Amen, mga kapatid. We are separated from the world. And we should be we should follow the ultimate model, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Praise God. Yeah. The church is an organization set up by Christ and regulated by the guidelines commanded throughout the scripture. So ang church ay sino ang nag-set up? Sino ang founder? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At siya rin na nagbigay sa atin kung papaano ito patatakbuhin. Kung papaano siya i-manage. Biblically, the local church is a living organism, an expression of the body of Christ. Parang halaman, di ba? Kapag may buhay, lahat ng may buhay, ito ay lalago. So ganun din ang church. Dahil ang church ay living organism, ang tumatakbong dugo o DNA sa church ay dugo ng Panginoong Jesus. Remember that we are bought, di ba? We are bought by the blood of Jesus. We are not our own. We are bought at a price. Ano ang pinangbayad niya, ang pinantubo sa atin? Walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Jesus.
So, yan. Wait lang. Yan. Kaya, as a church, if we are abiding in the Lord Jesus, 'di ba yung vine and branches, you are the vine, I am the vine, you are the branches. If a vine remains in me, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen? So, yun ang description ng church. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung different form of church government. Ayon kay Dr. na search ko, Dr. Erwin Latzer, as a divinely commissioned organization, yung church, God has ordained leadership to spur on growth, purity, outreach, and holiness. Okay? So, mamaya tatalakayin natin kung sino yung mga yung mga inordain ni Lord na mga leader para pamunuan ang iglesia. Ngayon, anuhin muna natin yung mga different forms of church government na nag-e-exist ngayon. Ang una ay episcopal form of church government. Episcopal, as the emperor was supreme over the physical, the bishop, elder, pastor was supreme concerning the spiritual, presiding over all others, deacons, and member. Episcopal style churches still abound today, primarily throughout the Roman Catholic Church. While this form of government does prove efficient, corruption is always a danger, and the hierarchical and territorial aspect of the polity can be troublesome. Okay? Dito sa form ng government na to, talagang very powerful yung mga nasa leadership kasi hindi ito pwedeng kine-question. Sila talaga yung pinagkatiwalaan para mamuno sa iglesia. Kaya nga, pagdating dito, kung merong corruption, talagang malala kasi hindi naman maki-question kung ano yung mga leader. Okay? Yan. Sa Presbyterian form of church government, the church is led by the eldership who are supported by the deacons. The church body may have limited say into the major decision of the church, but those who meet the biblical qualification, leadership share the weight of power. Through this system can foster a them and us attitude between the congregation and the elders. It produces a balanced level of efficiency and accountability. So sa Presbyterian, ito ay ruled by the elder. Okay? Yan. Then another one is congregational form of church government. Maintains the presence and title of elders and pastor and deacons trustees, but the power reside with the members of the congregation who vote concerning yearly budgets, church programs, and leadership. Okay? Kumbaga parang yung congregation ang mas powerful at parang presider lang yung mga nasa posisyon dyan na mga elders or mga leader. Okay. Ano pa iba? Yeah, ito naman yung non-governmental. The church is run primarily by volunteers. Okay? Kumbaga, may core lang dyan na sila yung nagpapatakbo. Kumbaga, hindi mahalaga kung merong mga leader kasi nga ito ay primary by volunteers. Yan. So, another form para centralized form of church government. Ito naman ay ruled by the council. Hindi ko na nilagay pero ito ay ruled by the council or board o central council or board or core group. Kumbaga ito ay pwede silang mag-appoint ng mga pastor, pwede silang mag-hire ng mga pastor. At marami mga churches, 'di ba, ganyan din na sila nag-hire ng mga pastor. Kaya lang nga
yung pastor ay under their authority ng core group. Okay? Another one is pastoral form of church government. Is where one is in authority with the board of elders of deacon in the advisory and co-laboring capacity. Kumbaga, ito naman yung pastoral form of church government. Pastor dito ang talagang pinaka nangunguna. Under niya yung elders, under niya yung deacons. Okay? Diskarte ng pastor. Kaya kapag nagkaroon ng anomalya yung pastor, lalong matindi ang impact nito sa church. Kasi one-man band, kumbaga kung tawagin itong pastoral form of church government. And then apostolic form of church government, ito naman yung siya ay kung tawagin dito, bishop, di ba? Na merong mga other pastors below sa kanya. At minamanage niya yon at may kanya-kanyang assignment yung mga pastor na yon. So yun, kumbaga malawak yung kanyang sinasakupan kasi pero siya pa rin ang namumuno rito at ina-assign niya yung mga co-laboring pastor niya na do sa mga task kung paano pamumunuan ng isang iglesia. So yun ang mga different form of church government na nag-i-exist today. So ngayon, punta tayo ngayon kung ano yung talagang sinasabi ng Bible about the church structure. Okay? What does the Bible teach about church structure? Kapag sinabing structure ay ito yung yung arrangement or relationship between the parts of the isang structure. Or yung structure is arrangement according to the plan. Parang ganito, kapag bahay, ano ba yung dapat na structure ng isang bahay? 'Di ba? Pag ikaw ay nagtatayo ng isang bahay, kapag one-story building lang o one-story house lang ang itatayo, siyempre, ang kanyang pundasyon ay mababaw lang. Okay? Pero, yung structure, may walls siya, may pintuan, may bintana, and then yung design you will work according to sa specific design. Merong sala, merong kitchen, merong dining, merong kwarto, merong CR. Okay, kapag sinabing bahay, structure ng isang bahay. Pero kapag ang itatayo mo naman ay two-story building, siyempre lalaliman mo naman ang pundasyon according dun sa taas ng bahay na iyong itatayo. Ganon din naman ang isang building, di ba? Kapag nagtayo ng building, kung ano yung taas ng building, yun din naman ang lalim ng kanyang pundasyon. Okay? Kung magtatayo ka ng 50-story building, talagang malaki o malalim ang isang pundasyon. At doon, nakasama na rin yung may parking area, merong lobby, may elevator. So, gano'n ang structure ng isang building. So, gano'n din sa church. Meron din tayong mga sinusunod na design or arrangement para pagtugma-tugmain at maging maayos ang isang iglesia. Amen, mga kapatid? So, yun, yan. Ngayon, sa Bible, ang Panginoong Jesus, He is the head of the church, the founder, CEO, COO, President, and Chairman of the Board. Yun ang sinasabi sa Bible. Mamaya malalaman natin. He is over everything for the church. Okay? He is the supreme authority. And then sabi sa Ephesians 1:22-23, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Okay, sabi ni Apostol Pablo. Okay? Walang ibang
may authority kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang church ay tayo ay ang kanyang katawan. At ang head, sino ang head? Ay ang Panginoong Jesus. Amen. Siguro wala namang question doon ang Panginoong Jesus ang head. Okay? Another verse. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Okay? Kapag pinag-usapan natin kung sino ang Panginoong Jesus, even in the book of Genesis na pag-aralan natin sa sa Old Testament survey, in the beginning andun na din ng Panginoong Jesus. And then mula sa pagkapatay na nabuhay, siya yung firstborn. Okay, kaya nga daw sa lahat, in everything he might have the supremacy. Okay? Sabi sa Philippians, sino ang Panginoong doon? Ang Panginoong Jesus, he is yung nakalimutan ko na yung sa Philippians, yung ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Amen. Yan. So, kapag dating sa church, okay, sino ang head? Si pastor ba ang head sa church? Yung asawa ba ng pastor ang head sa church? Hindi, di ba? Minsan ba nakikialam si Mrs. sa mga pastor? Hindi, di ba? Dapat si Jesus Christ, Jesus Christ ang head of the church. Yeah. Yan, katulad ng kanina, the church called out assembly is his body. Tayo the body has different parts. So ganun din ang tayo sa church, we have different functions, okay? We are part of the body, but we have different functions, okay? Yan. Yan. Kaya nga ang Jesus' relationship with the church is very close and loving. Kasi bakit? For Christ loved the church and he gave himself up for her. Okay? Very loved ni Lord ang church kasi kaya nga siya namatay para rito. Ibinigay niya ang kanyang buhay, tinubos tayo ng kanyang banal na dugo para tayo ay sabi sa Romans, di ba? Sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this: while we are still sinners, Christ died for us. Okay? Yung demonstration ng pagmamahal ng Panginoon ay makikita natin sa Romans 5:8. Amen? Are we loved by God? Love ba tayo ni Lord? Gaano tayo kamahal ni Lord? Talagang He died for us. Yes. Yan. Jesus' desire for His church. Ano yung desire ni Lord sa church? To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church. Okay? So, ginagamit ni Lord yung kanyang banal na salita para tayo ay hubugin. Okay? Parang ginto, hindi ba? Ang ginto ay dinadalisay, pinupurify at inaalis yung mga impurities para maipalabas yung tunay na nakilatis ng isang ginto. So ganun din ang Panginoong Jesus. Ginagamit niya yung salita niya para tayo ay hubugin, at kung ayaw natin ang salita niya, ginagamit niya yung mga circumstances na mabibigat para tayo ay para tayo ay gisingin kung tayo ay namamali. Amen ba? Ginagamit ni Lord yung mga trials, persecutions, di ba? Yung hardship para tayo ay mapanatili dun sa katulad ng wangis niya. Mapanatili tayo, yun ang desire ni Lord sa church. Okay? Yan. Apostle Paul was concerned with how various churches supported each other, especially since church is the body of Christ and each one is a part of it.
Katulad dito, throughout the New Testament, churches sent each other greetings, sent members to visit, and help other churches, and cooperated to reach agreement on right doctrine. Kumbaga, makikita dito, sabi ni Apostle Paul, yung pagmamalasakitan ng bawat mga church. Kahit na magkakalayo, ay nadadama yung yung pagmamahal ng bawat isa o concern ng bawat isa. Amen. Do you greet mga kapatiran kapag ka-anniversary? Do you greet mga members, hindi ba? Para maiparating sa kanila yung concern, or kapag merong nangangailangang mga church, ay tayo ba ay tumutugon? Or nagbe-visit ba tayo para to give them encouragement? Kasi supposed to be yun ang ni Paul, ni Apostol Pablo, na meron tayong concern sa bawat isa. Kasi bawat church ay may strength at bawat church naman ay may mga weaknesses. So yung mga malalakas, siya yung tumutulong dun sa mga medyo mahina, okay? At dun naman sa mga nanghihina, yung mga malalakas naman, siya ang nag-i-encourage. Kumbaga, sinusuportahan ang bawat isa. At makikita natin yon doon sa mga churches na naiplant ni Apostle Paul noong Book of Acts. Okay. Ngayon, the church is to be autonomous, free from any external authority or control, with the right of self-governance or government, and freedom from the interference of any hierarchy of individuals or organization. Ano ibig sabihin ng autonomous? Yung merong kalayaang mag-operate ng kanila. Siyempre, hindi tayo lalayo dun sa Bible, okay? Pero hindi tayo kinokontrol katulad ng The Good Shepherd, di ba? Tayo ay under ng The Good Shepherd. Pero yung operation ng bawat local church ay nakasalalay doon sa kanilang leadership within the local church. Hindi tayo kinokontrol kasi nga mayroon tayong freedom from any external authority or control with the right of self-government. Okay? But as long as you are in the right doctrine, as long as the leaders, yung mga leaders ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin at wala namang problema, hindi papasok ang The Good Shepherd o yung TGCM organization. Pero once na merong mga concern sa leadership, then ipapagbigay alam dun sa TGCM organization, then tsaka tayo gagawa ng solusyon. Amen? Mga pastor, ayan. Ito yung sinabi ni Apostle Paul kay Titus, the reason I left you in Crete was that you might strengthen out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Sino daw ang mag-aayos ng mga problems within the church? Kaya nga nag-appoint si Apostle Paul ng mga elders in every town or in every church. Para yung mga elders na yon, ang tatayong spiritual leaders at sila yung magsasaayos ng mga gusot sa iglesia. Amen ba? Pero kapag merong pag merong malalang problema, doon pa lang papasok si Apostle Paul. Okay? So ganoon din ang stand ng TGCM. As long as you are functioning according to the pattern ni Christ, we are okay. Pero kapag merong malaking problema o major problem na hindi kayang tugunan ng iglesia, tsaka lang papasok ang TGCM organization. Yan. Ngayon, sa church structure, ito yung the church is to be governed by spiritual leadership consisting of two main offices. Di ba? Ang Panginoong Jesus ang head. Sino ang iniwan niya sa church? Ang elders. Ang elders ay spiritual leaders. And the deacons ay yung mga action men. Okay?
So, pagdating sa church, merong si Christ ang head, and then pinamumulaan to ng elders, and then ang elders ay under the authority of the elders. Tatalakayin natin yan. Yan. Jesus Christ is the head of the church, and then elders, mga spiritual leaders. Okay, ang nasa church. Okay? The elders who lead the church are responsible for teaching the word and guiding, admonishing, and exhorting the people of God. Meron ba kayong mga elders na ganyan sa church? Mga kapatid, sa mga kinabibilangan yung church, meron bang mga elders na ito yung kanilang responsibility? Teaching the word, guiding, admonishing, and exhorting the people. Hindi yung elder, siya yung pasaway, ha? Hindi yung elder, siya yung namumuno ng kaguluhan. Okay? Sabi sa 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Okay? Napakabigat nung nung responsibility ng elders. Okay? So hindi basta-basta. Kaya nga kapag nakapaglagay tayo ng elders na hindi espiritual, ang hirap. Siya yung minsan nag-uumpisa ng kaguluhan doon sa church. Yung iba kapag minsan yung iba dahil may influence, marami silang na-donate sa church, kaya minsan nailalagay doon sa posisyon, hindi ba? Pero kung talagang hindi pa siya spiritually and called by God, ay huwag nating ilalagay as one of the elder. Kasi sabi niyan, the elders who directs the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Isa pang verse. Then Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, ha? Ano ginawa ni Paul and Barnabas? Di ba sila yung mga church planters? Si Paul and Barnabas appointed elders for them in the church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. Okay? Sino yung inalagay ng mga elders? Yung mga pinagkatiwalaan ni Paul at ni Barnabas. Okay? Mga church planters si Paul at Barnabas. At sa bawat church na na-plant nila, they appointed elders. Siyempre, they prayed about it with fasting, at talagang kilala nila yung yung ginawa nilang elder doon. Okay, yung mga elders doon para mga siwa. So yun ang ng mga elders, duty ng mga elders. Ngayon, ang pastor naman, mas detailed yung sa pastor. The pastor is the human head of the church. Okay? Wala namang question doon. The man who fills the duties of a pastor or teacher is actually one of the elders. Thus, pastor and other elders are equal in authority but not in duty. Mamaya, bibigyan natin ng pa yan. Punta muna tayo dito sa duties and obligation of an elders of an elder of the church. Kanina, yung pastor is one of the elder, one of the elder din yon, elders. Ano yung obligation and duty ng mga elders? Settle dispute in the church. They pray for the sick. They are to watch out for the church in humility. They are to watch out for the spiritual life of the flock. They are to spend their time in prayer and teaching the word. Okay? Kaya nga yung mga elders, hindi siya troublemaker. Amen? So, siya yung mga mahinahon, yung mga tinatakbuhan, mga nilalapitan ng congregation. Siyempre, mas maganda na rin sa mga elders na sila ay visible and available. Ang hirap siguro nung elders na hindi mo malapitan, di ba? At hindi available. Dahil ito yung kanilang duties and obligation,
sila yung dapat na nag-reach out dun sa mga members. Okay? Kapag merong dispute sa church, sila yung nagse-settle nito. Sila yung tinatakbuhan. And then, kapag merong may mga sakit sa church, sa mga sa mga members, they will visit yung mga may sakit. Magbi-visit sila. Okay? At syempre, maganda rin sa elder, sila ay humble. Okay? Sila yung nagtataguyod ng spiritual being ng kanilang members. Yun, sila ay nagpe-pray, kasama sila sa prayer and teaching of the word. Ito ay pinamumunuan ng pastor, ang mga elders. Yan. Okay. Yan. Kaya nga, sabi dito, the elders should be peacemakers, prayer warriors, teachers, leaders by example, and decision makers. Okay. Ang elders hindi taga-sita, ha? Tama ba 'yon, mga kapatid? Hindi taga-sita. Sila ay mga taga-ayos kung merong mga problema o disputes sa church. Hindi sila yung critical thinker. Sila dapat yung yung nagpapacify, ibinabalik nila sa normal yung mga emotions ng mga members. Amen. Thumbs up nga. Thumbs up ba kayo? Sino ba mga elders dito? Meron ba mga elders? Mga kapatid? Yan. Yan. The role of elder is not a position to be taken lightly. Okay? Medyo hindi daw ito yung basta-basta lang. Mabigat yung responsibility. Yan. Ang qualification ng elders ayon sa 1 Timothy 3:1-3, here is a trustworthy saying, if anyone set his heart on being an overseer, he desires a noble task. Now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Yan. Okay, ang ganda nung yung qualification. Tutuloy natin. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Okay, ganda rin ng ng kasunod. Sa Timothy naman, chapter 1, 6-7, an elder must be blameless, the husband of but one wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer is entrusted with God's work, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Another one, rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, disciplined. He must not hold firmly to the trustworthy message as it was been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Okay. Yeah.
Anong masasabi nyo mga kapatid doon sa qualification ng elders, ng isang elder? Ano masasabi nyo? Kaya ba yan? Kaya ba natin gawin yan? Parang nung binabasa ko po ito, Lord, sino makakagawa niyan? Sino magiging elder kapag yan ang qualification? Kasi ang sabi ni Paul dito, parang perfection. 'Di ba? Kumbaga, hindi natin ma-attain ang perfection kasi we are human being, hindi ba? Pero the Lord Jesus set a high standard kasi He is a holy God. Okay? Hindi man natin ma-attain, hindi man ma-attain ng mga elders yung ganito kagandang qualification. At least ang goal natin ay goal natin is perfection. Alam kong impossible to attain perfection because we are human being, di ba? Pero the standard ni Lord, ito yun kasi He is a holy God. Okay? Sa mga elders niyan, do everything as much as you can para maging close man tayo. Hindi man tayo 100%, at least nasa passing rate tayo, above 50. Or nasa 70 to 80 ang rating natin as an elder. Close dun sa sinasabi dito na qualification ng elders. Kasi nagkakamali naman ng elders, di ba? Hindi naman tayo perfecto. Pero andun pa rin yung yung kanyang hangarin na maging maabot niya yung maging close dun sa standard ng Panginoon na sinabi ni Apostle Paul dito. Amen mga kapatid. Okay. Ngayon, sa church structure, yung arrangement sa church, Jesus Christ is the head of the church. Merong mga spiritual leaders, yung tinalakay natin. Then, merong deacons. Ang nag-appoint naman sa mga deacons ay ang mga elders. Bakit sila nag-appoint ng elders? Kasi para hindi nila mapabayaan yung mga spiritual na bagay at yung mga practical na nangyayari sa ministry ay ang mga deacons na deacons or deaconesses ang mag-handle na noon. The deacons are men who handle the practical concerns of the church, such as caring for the sick, elderly, or widow, and maintaining buildings or other property. Yan. So, mga practical naman, deacons have always been under the authority of the elders. Kasi sino ang nag-appoint sa mga deacons or deaconesses kundi yung mga elders. Sinusupervise sila ng mga elders. Yan. Ito yung dahilan kung bakit nag-appoint sila ng mga deacons. In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on table. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." Okay? Kaya nga, yun, ang elders ay sila yung mga spiritual leaders. And then the practical concerns ay naandun sa mga deacons. Yeah, deacon in the New Testament, the word usually translated serve is the Greek word diakono through the dirt. It refers to an attendant, a waiter, or one who ministers to another. The elders selected deacons to minister to the physical needs of the church. Meron ba kayong mga sa church? Meron bang mga deacons? Meron Kasi yon yun ang mga itinalaga para sa mga physical concerns. Ang hirap naman ang hirap pag si pastor ay nagpupukpok.
Ang hirap naman kapag si pastor after ng kainan, siya pa yung naguhugas ng pinggan. Ang hirap, 'di ba, kapag si pastor pa ang naghahatid sundo doon sa mga members. Ah, meron ba noon? Meron? Ah, kapag ikaw ay pioneering pastor, gagawin mo lahat talaga 'yon. Ikaw na yung kakanta, ikaw na yung magigitara, ikaw pa yung magpe-preach, ikaw pa yung magluluto, ikaw pa yung maghahatid kasi pioneering. Okay lang sa una 'yon. Pero kapag tumagal na yung church, meron nang na-delegate si pastor doon sa mga duty yung mga necessary na posisyon doon sa church. Amen ba? Amen? Okay. Kapag si pastor, 10 years na yung church or 5 years na tapos siya pa rin naghuhugas ng pinggan, walang deacons. Ha? O yung mga deacons nyo, sila yung sila yung mga sitting pretty. Hindi, dito lang ako, pastor. Ito lang ang gusto kong gawin. Kaya nga dito, di ba, it refers to an attendant, a waiter, or one who ministers to another. Siya yung in charge do sa mga physical needs ng church. Okay? Deacons in modern church, their duties include administrative or organizational tasks, ushering, being responsible for building and maintenance, or volunteering to be the church treasurer. So ngayon, di ba, medyo modernized na. Modernized na. Hindi katulad nung unang panahon, talagang inaalagaan nila yung mga widow. Ang widow kasi sa Bible is 60 years old at wala nang mga kamag-anak. Ato ay responsibility talaga ng church na sila ay alagaan at pakainin. Okay? So ngayon, dahil kung tayo ay may church building na inuupahan or mini-maintain, so yung mga task na yon ay iniiwan natin dun sa mga deacons. Ang sabi sa deacons, 'di ba? Sila ay we choose 7 man who is spirit filled. Ha? Spirit filled. Yung mga deacons na pinili nila ay mga spirit filled. Kaya yung mga spirit filled hindi marereklamo. Sino mareklamo diyan? Ano ka ba? Mareklamo o spirit filled? Kapag nagrereklamo daw, hindi siya spirit filled. Wala naman sa The Good Shepherd nun, no? Yung mareklamo. Lahat spirit filled. Amen? Yan, the office of deacon is an honor and a blessing. Okay, blessing tayo kumbaga, hindi tayo yung nag-uumpisa ang deacon ay sa kanyang mga ginagawa, na-honor si Lord. Natandaan nyo si Stephen, the first martyr in the New Testament, si Stephen, siya ay kasama dun sa 7 deacons na itinalaga ng mga disciples, ng 12 disciples. Okay? Si Stephen ay ang galing niyang mag-preach. Tapos, pag nag-pray siya, gumagawa siya ng mga himala. Kasi siya ay filled ng Holy Spirit. 'Di ba? Kaya nung siya ay inakusahan ng maling paratang, siya ay binato, 'di ba? Binabato siya hanggang siya ay mamatay. Pero sabi niya doon, the first martyr, sabi niya, do not charge wag mong wag niyong wag niyong yung dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sabi niya, Ama, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Hanggang sa namatay siya. At nakita niya, habang siya ay binabato, nakita niya ang langit na bukas. At nakita niya, ang Panginoong Jesus ay tumayo. Nag-standing ovation, di ba? Nakita niyang nakatayo ang Panginoon doon sa langit. Di ba? Bakit nag-standing ovation? Kasi dahil sa exemplary ang kanyang ginawa. Kahit sa mga contest, kapag ang mga judges ay nag-standing ovation, ibig sabihin, exemplary yung kanyang performance. So, si Stephen, exemplary ang kanyang ministry.
The office of deacon is an honor and a blessing. Kaya sasabihin ng deacon, hindi ako marunong mag-preach. Hindi. Sila Stephen nga, magagaling mag-preach eh. Si Philip ay hindi naman siya elder. Si Philip ay deacon. Pero siya ay great evangelist. Amen? Kaya nga 'di ba yung Operation Evangelism, pinangalan kay Philip kasi siya yung great evangelist, si Philip. Yung eunuch, 'di ba, ginamit siya ni Lord para ma-evangelize. So kaya ang office ng deacon ay an honor and a blessing. Yeah. Ito naman yung qualification ng mga deacons. Deacons likewise are to be men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. They must be first tested, and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be the husband of but one wife and must manage his children and his household well. Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Okay? Kumbaga, yung qualification ng deacons ay close din dun sa qualification ng elders. Okay? It is close to perfection din. Hindi natin ma-attain ng perfection, pero we have to be passable dun sa mga qualification. By the grace of the Lord, we elders and deacons, we will serve the Lord. Amen? Amen? We will serve the Lord. Amen? By His grace. Okay? Tulungan tayo ng Diyos na makapag-serve sa Kanya with all our hearts. Okay? Not in our own advantage, hindi dun sa ating mga personal gain, kundi ang service natin ay ang service natin ay to the Lord. Okay? At ang ating ating goal ay for the benefits of the people and for the glory of God. Kaya tayo nagsaserve. Amen? Yeah. Yan. Ngayon naman, punta tayo, na-discuss na natin yung yung sa elders, yung duties and responsibilities, then qualifications nila, at ano yung mga dapat nilang ginagawa. Ngayon naman, di ba ang pastor ay pastor is the human head of the church. Okay? Pero ang pastor is one of the elders then. Pero sa church, he is the human head of the church. The man who fills the duties of a pastor, teacher, is actually one of the elders. Yan. Thus, the pastor and the other elders are equal in authority but not in duty. Okay? Hindi lahat ng elders ay called to be a pastor. Okay? Meron talagang itinangi si Lord. Meron talagang isineparate siya or kinold to be a pastor. Okay? Kasi may mga elders talaga, hanggang elders lang sila. Pero ang pastor ay many are called but few are chosen, hindi ba? So, talagang pinili ang pastor. Okay? The pastor, along with other elders, both for the decision and ruling of the church. That is why the pastor and elders have equal, and elders have the same authority. Okay? Pag may mga programa sa church, okay, ito ay pinagmimitingan ng mga elders. Okay? Siyempre, ang nagpe-preside doon ay ang pastor. Kasi ang duty ng pastor is to lead the elders as well. Okay? I-guide niya kung ano yung
mga tamang pagpaplano pagdating sa spiritual, okay? At hindi lang sa spiritual si pastor, pati sa ang deacons ay i-guide niya rin sa mga practical na na mga programs, okay? Yan. So, ngayon, kapag nag-come up na sila ng mga decision, doon sila magpa-finalize, okay? Yung decision ng elders, okay? Hindi para kontrolin, ha? Hindi para kontrolin o pigilan yung mga programs spiritually. Kundi dapat i-support nila yon. Kapag nakita nilang ito ay spiritually incline naman do sa Bible, eh dapat susuportahan, hindi ko kontrahin. Hindi kalaban ng pastor ang mga elders. Okay? Kundi ito ay katuwang para mapaayos ang paglilingkod sa iglesia. The pastor shares responsibility for spiritual oversight with the other elders of the church. Hindi naman sasarilinin, hindi sasarilinin ng pastor yung mga desisyon. Kailangan na meron siyang support from other elders. Yan. The word shepherd is the Greek word poimen and is also translated pastor. Okay? Ephesians 4:11, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for works of service. Okay? Kumbaga, sabi ni Apostle Paul, ito ay sila ay mga regalo, gift ni Lord. Okay? Spiritual gift ni Lord ang pastor. Yan, the pastor is a gift from God. Okay? The church, ano ang attitude ng church sa pastor? Dapat accepted nila yung pastor. Okay? Hindi ito yung hindi ito yung tampulan ng kanilang usapan. Kung ano yung mannerism ni pastor sa pulpit, kung ano yung style ni pastor, hindi yon, ha. Ang ibinigay ang pastor para sa iglesia, ito ay para i-prepare ang God's people for works of service. So ang mahalaga ang duty ng pastor. So sa elders, deacons, and the congregation, we have to support our pastor. Okay? The pastor is the one who tends herds or flocks and should guide as well as feed the flock with the word of God. Okay? Mamaya, merong balance naman dyan eh. Mamaya, tatalakayan natin yung balance ministry ni pastor. Pero yon, ang main duty ni pastor ay to feed the flock with the word of God. So, importante na marunong talaga si pastor. Meron siya mga nanggagaling na mga revelation sa Lord. Galing sa Holy Spirit yung kanyang mga revelation. Kumbaga, kapag nag-prepare siya ng kanyang sermon, yan, binibigyan siya ng revelation ni Lord. Amen? So, ang Bible is the general information, okay? Pero yung revelation ay galing from the Holy Spirit. So, importante na nagpo-flow si pastor doon sa Word of God. Kaya, pag si pastor nyo pa ang nagluluto, kapag si pastor pa ang nagsasaing, naguhugas ng pinggan, paano niya matututukan yung Word of God? Amen? So, the duty of deacons ay do sa physical concern. The pastor feeds the elders spiritually, who then feeds the church through who then feeds the church through Bible studies. So, ganun din. Minamanage din ni pastor yung mga elders, kapwa niya elders. Siya yung nagli-lead. Okay? Kasi siya yung pastor. Ang pastor ay head of the church. The New Testament, the New Testament office of the bishop, elder, pastor replaces the office of the prophet and the priest of the Old Testament.
Paliwanag ko yan, ha? Ang nireplace ng pastor ang office ng prophet at ang priest. Kasi bakit? Ang prophet ay representative ni Lord at sinasabi niya kung ano yung sinasabi ni Lord sa tao, hindi ba? Nire-represent niya si Lord sa mga tao. Ang priest naman, nire-represent niya ang tao patungo naman sa Diyos. Okay, yun ang difference ng prophet at ng priest noong Old Testament. Ngayon, the prophet stood facing the people and represented God in the Old Testament. So yun naman ang trabaho ng prophet, di ba? Sila Jeremiah, Isaiah, Moses, sila yung kinakausap ni Lord. Sila yung kinakausap ni Lord. At kung ano yung sinabi ni Lord, yun naman ang sinasabi nila dun sa tao. Yun ang trabaho ng prophet. Hindi pwede yung false prophet nag-iimbento ng mga hindi galing sa Lord. Pero yung true prophet ni God, kung ano lang yung sinabi, specific, yun ang sasabihin nila sa tao. And then the priest naman stood facing God and represent the spiritual needs of the people by offering their sacrifices in the Old Testament. Ngayon, pag may mga kasalanan naman yung mga tao in the Old Testament, ganun din. Pumupunta yung mga tao, may mga offering, ang papatay ng mga offering nila ay ang priest at ang mag-offer ng kanilang mga dugo ng hayop ay ang priest. Nire-represent nila ang tao patungo sa Diyos para mapatawad sila dun sa kanilang mga kasalanan. So ngayon, yung prophet and priest ay kinuha na ng pastor yan. Kinuha na ng pastor. Ministry ng Panginoong Hesus yan. Yung tatlo na yan, pero kinuha na yan ng pastor. Ang modern day prophet ngayon ay yung mga nagpi-preach, modern day prophet. Kasi gawa na ang Bible. Nung Old Testament, hindi pa naman gawa ang Bible eh. Kaya talagang directly ang Lord ang magsasabi sa kanila. Pero ngayon, gawa na ang Bible. So, ang gagawin ng mga preacher, magme-meditate. Okay, they pray, then they meditate the word of God, and then the revelation from the Holy Spirit, then doon nila ipipreach ang salita ng Panginoon, the modern day prophet. Okay, and at the same time, ang pastor naman and other elder ay nire-represent nila ang tao sa Lord. Sila ay nagiging intercessor. Kapag may mga problema ang mga members, hindi ba? Then, ilalapit nila yun. Paliliwanagan nila ng salita ni Lord yung tao para makapag-minister. At ngayon, ipagpe-pray nila. So, ganon. Kaya, yung pastor, kinuha niya yung ministry ni Lord Jesus Christ as prophet and as priest. Representing people to God and representing God to people. Kaya nga, ang qualification ng elders, di ba, antindi? Kasi they are representing God. We are representing the Holy God. Amen? Ngayon, hindi lang naman ganun ang duty ng pastor eh. Another duty ng Panginoong Hesus, siya ay king. As king, the king concern is the welfare of the people and the economic stability of the kingdom. Okay, spiritually, pero ang pastor, hindi lang din naman spiritual eh. Kasi ang church ay may mga practical side ang ministry. Katulad yan, kapag ikaw ay nagre-rent ng lugar, pagdadausan ng gawain. Di ba may concern tayo financially? Kapag may mga projects na physical, may gagawing mga buildings or other fundraising activities, di ba? Then the pastor stood in front of the people para to encourage them to give. Kumbaga, part of being nung pagiging hari o king ay concern yan, lalo na sa mga panahon ngayon. Kasi wala namang libre na ngayon eh. Nagbabayad tayo ng kuryente. Nagbabayad tayo ng tubig. Meron tayong mga obligation financially.
Hindi ba? Kapag tayo ay, pag ikaw ay rehistrado, siyempre, meron kang yearly reporting, ganyan, renewing of business permit, mga ganyan, ganyan. Kaya, so ang pastor, concerned din naman ng pastor yan. At ganun din, the ministry of the Lord Jesus Christ as prophet and priest and king ay kinuha na rin ng pastor. Yan. Pero ngayon, New Testament, ngayon, Jesus Christ as the Good Shepherd. Okay? Kumbaga, as the Good Shepherd, He laid down His life for the sheep. Okay? Paano niya ginawa yon? Kasi dahil sa pagmamahal niya doon sa for God so loved the world that He gave His one and only Son, and whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. He showed Himself as the good shepherd doon sa book of John. Kaya nga, ang pastor ay gift sa Lord. Gift galing kay Lord. To prepare God's people for the work of service. Amen, church? Kaya kung may pastor kayo, regalo ni Lord yun. Dahil merong mga nag-exist na church ngayon, walang pastor. Okay? Yan. Pastors is responsible to do the following along with other elders. Anong gagawin ng pastor? Oversee the church, rule over the church, feed the church, guard the doctrine of the church. So yun yan ang gagawin ng pastor naman. O kasama ang mga kapwa niya elders. Okay, talagang spiritual una ang kanilang mga concern. The pastor who leads in overseeing the church makes a general oversight of the ministry and operation of the church along with other elders. This include handling of finances within the church. Okay, yun yung sinasabi ko kanina. Meron talagang practical side ang ministry. Okay, ito yung primary duties ng pastor. The pastor will conduct ongoing daily and weekly church activities, sermon preparation, communion, baptism and baptismal counseling, child dedication. So yan, usually yan ang mga ginagawa ng pastor. Visitation of the sick, weddings and funerals, counseling, heading and consulting with all elders and deacons, making himself accessible to the congregation. Di ba ang hirap ang pastor should be accessible and available para sa mga congregation. Pero you set time kung kailan pwedeng pumunta lumapit ang congregation o ang members. Kasi baka naman sobrang madaling araw na nilalapitan pa. Wag naman, yung ginigising, dapat meron ding office hours si pastor na pwede siyang lapitan. Okay? At hindi naman yun, tama lang yung oras na meron namang mga messenger ngayon, text, magpaalam muna kung ano yung concern, then tsaka sabihin ni pastor kung merong concern pagdating sa spiritual. Pagdating sa spiritual, di ba, madaling mag-counsel no? Amen ba, mga pastor? Pero pag ang problema ng members, finances, parang ang hirap mag-counsel Parang hindi kayo nag-agree, mga pastor. Okay? Yan may mga duties ito naman yung para balanse ang pastoral ministry. To the elders among you, I appeal as a fellow elder. Sino nagsasabi niyan? Si Peter. Si Peter ay bishop
ang category niya na dito ay bishop. And then, ang sabi niya, to the elders among appeal as a fellow elder. Siya ay bishop and then he called himself as one of the elder. A witness of Christ's suffering, si Peter ay siya ang nakasama niyang namuhay ang Panginoong Jesus for 3 years. And then nakita niya kung papaano pinarusahan ng Panginoon. At nakita niya kung papaano ipinako sa cross ang Panginoon. Nakita niya kung papaano namatay ang Panginoon. At nakita niya rin kung papaano nabuhay ang Panginoon. Kaya sabi niya, a witness of Christ's sufferings and one who will share in the glory to be revealed. Okay? So, kumbaga, ang pastor ay alam niya kung ano yung buhay ng Panginoon. Ang hirap magpastor tapos hindi mo alam yung hindi mo binasa yung 4 Gospels o hindi ka nagbasa ng Bible, di ba? Kailangan alam mo yung buhay ng Panginoon para ma-share mo siya. Katulad ni Peter, ni Bishop Peter o ni Elder Peter. Buong pagkatao, yung humanity ni Lord Jesus Christ, kilala niya. Yung lordship ni Jesus Christ, kilala niya. Although marami siyang sablay, he denied Jesus Christ 3 times, hindi ba? Pero God is good kasi God restored him. Okay? Bumalik na siya sa pangingisda si Peter. Di ba? Nung namatay ang Panginoon, dati siyang mangingisda. Tinawag siya ni Lord na mangingisda. So nag-follow siya kay Lord. Nung namatay ang Panginoon, bumalik siya sa pangingisda. Pero ang bait na Panginoon kasi habang siya ay nangingisda, kinatagpo siya ng Panginoon at kinausap. Di ba? Sabi ng Panginoon, if you love me, feed my sheep, di ba? 3 times tinanong siya ng Panginoon. So ang goodness ni Lord ay ibinalik si Peter kahit na nanlamig na si Peter. Okay. Yeah. Another be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Okay? Yung joy ng pagsaserve ay dapat na andon as a pastor. Okay? Hindi dahil sa money, sa monetary na makukuha natin, with money or not, if you are called as pastor, you have to serve the Lord with joy as well. Yung willingness mo to share, to serve. Una, ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. Okay? At kasama na rin yung mga tao sa paglilingkuran mo. Ato pa, and when the chief shepherd appears, you will receive a crown of glory that will never fade away. Okay? Kapag ginawa daw yon, yung maging shepherd, meron tayong chief shepherd, sino yon? Ang Panginoong Jesus. Ang gantimpala ng mga pastor, you will receive a crown of glory that will never fade away. Ito yung shepherd's crown kung tawagin. Diniscuss natin yan doon sa Bible prophecies. Diniscuss yan doon. Kung ano yung mga crowns na tinatanggap ng mga nagseserve kay Lord. Okay? Another one, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, and in faith, and in purity. Tandaan natin, si Timothy ay young pastor. Okay? Sabi niya, hindi dapat na kahit na ikaw ay bata, ikaw ay dapat makitaan ka ng example. Okay? Ang dilema kasi ni Timothy diyan, siya ay bata. Siya ay pastor na bata, kaya siyempre, ang daming mga elders madaming mga members na mas may edad sa kanya, maaring siya ay minamaliit. Okay? Kaya nga, sabi ni Apostle Paul
sa kanya, ipakita mo. Yung iyong testimony ay dapat na makita nila, yung iyong good testimony para sumusunod sila sa iyo. Another one, do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Okay, pastors, you are gifted and you are anointed. 'Di ba sabi kanina, you are a gift to the body of Christ, 'di ba? So if you are a gift to the body of Christ, pastor, you are anointed. Amen. Ang ibig sabihin, dumadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. So ipakita mo 'yon. Sabi niya, do not neglect your gift. You are anointed. Yan. Another one, the pastor is the steward of God and he is answerable to God for his leadership in the church. Meron siyang accountability sa Lord, ang pastor. Okay? Kaya, pastor, do your best by the grace of the Lord. All pastor will serve God with the anointing na galing kay Lord. May mga problema tayong pinagdadaanan, merong problema sa ministry, may problema personally, may problema financially, may problema physically. Pero kapag tayo ay pastor, we are accountable kay Lord. Amen. Yan ang tandaan natin, we are anointed at we are blessed by God. Kaya be faithful in your calling or in our calling as pastor. Yan. Okay. So yun po yung ang pastor ay human head of the church. Ang elders ay katuwang ng pastor dahil elders din naman ng pastor. Ang deacons ay sa mga physical. Praise God kasi we are serving our living God. No other than our Lord Jesus Christ. He is the Son of God, the Son of the living God. Sino ang Panginoon? He is the founder of the church. Okay? And the church will never be destroyed ng kahit na anong mga forces because the Lord Jesus Christ is unshakable, a solid rock, a solid foundation. Okay. Punta naman tayo. Should it be required that a man have a formal Bible education before he can serve as a pastor? Sa The Good Shepherd kasi, it doesn't matter whether you are graduate ka sa Bible school. Kasi ang tinitingnan ng The Good Shepherd ay yung calling muna. Yung calling mo as a pastor. Kasi even Bishop Cromwell dun sa Saudi, alam niyo naman yung kwento niya, hindi naman siya ay engineer, di ba? Hindi naman siya Bible school. Pero siya ay kinol ni Lord as pastor. Pero hindi kapag tayo naman kapag kinol ni pastor na as pastor, ini-encourage natin na mag-aral. Okay? Bible education is very important and valuable. With the power and wisdom of the indwelling Holy Spirit, God can enable a man with no formal Bible education to be an excellent pastor or elder. Okay? Katulad nga nila, di ba? Peter, James, and John. Peter, James, and John, sila ay mga fishermen, di ba? Pero kinold sila ni Lord. Pero hindi sila natiling fishermen. Sila ay nag-aral kay Lord. Nakasama nila si Lord for 3 years mahigit. Hindi ba? So personally, talagang nag-aral silang kasama ang Panginoon. Hindi sila natiling fishermen. So ganun din tayo. Kung tinawag tayo na pastor, maganda rin naman na mag-aaral. Okay? A thorough knowledge of Bible is worth more than a college education, sabi ni Theodore Roosevelt.
Yan. Apostle Paul instructed Timothy in 2 Timothy 2:2, and these things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also also be qualified to teach other. Okay? Siyempre as a pastor, dapat talaga nag-aaral tayo para may maituturo tayo. Okay? Hindi naman pwedeng kasi kung ano yung meron ka, yun lang naman ang kaya mong ibigay. Kung hindi ka nag-aaral, wala kang thorough Bible education, ay wala ka rin namang maibibigay para sa iyong congregation. Yan. So tuturuan mo rin, magkakaroon ka rin ng mga group o small group para makapagturo ka rin at ma-duplicate nila yung ikaw, yung discipleship. Discipleship naman ang tawag doon, hindi ba? Yung tinuturuan mo, tapos yung mga tinuturo mo, nagdi-disciple din naman. The purpose of seminary training is to prepare for service those who aspire to the office of leadership in the work of the Lord. Yes. Maganda yung mga nakaka-attend tayo ng mga seminars or trainings. Katulad nito, di ba? Meron tayong pag-aaral na ganito, nadidevelop yung ating mga gifts ni Lord, yung mga talents na didevelop. So, pastor, elders, deacons, never stop learning. Okay? There are always room for improvements. Yeah, the purpose of training and preparation is so that the ministry of the word of God is not only maintained but will flourish in the church. Okay? Kaya nga, yon may mga self study tayong ginagawa, meron tayong mga man of God din na sinusundan kasi nai-inspire tayo sa buhay nila. Okay? Kapag na-inspire tayo sa buhay nila, then ang anointing naman ay naita-transfer. Okay? The anointing is nata-transfer. Then maita-transfer din naman natin yung anointing na yon. When someone is persuaded that he is being called to the ministry of the word, he should seek to explore his gifts and prepare himself to answer that call. Okay? Kaya, Pastor, ayon, lalo pa tayong mag-aral patungkol sa salita ni Lord. Kasi ang buhay ang salita ni Lord at yung mga alam natin, madadagdagan pa ng madadagdagan. Okay. Tandaan natin, di ba? Tinuro sa atin yung yung 7 dispensations sa doon sa Bible prophecy. Di ba? Ano ang dispensation kung paano dinil ni Lord ang mga tao sa bawat panahon. Okay? Ngayon, under the dispensation of law ni Moses, hindi applicable ngayon dahil we are under the dispensation of grace ngayon. Okay? So kaya nga 'di ba, nag-aral tayo ng hermeneutics para properly yung dividing the word of truth. Okay? I-apply mo ngayon yung law under the dispensation of grace. Talagang may contradiction. Okay? So, kaya nga yun, properly dividing the word of truth. Kasi kapag ginamit natin ng ginamit yung hindi ayon sa dispensation natin, ay iba. Kasi sa dispensation natin, dispensation of grace, we are under the supervision and work of the Holy Spirit. Okay? Na hindi naman naranasan nung panahon ni Moses yon. Okay, ngayon, merong pumapatnubay sa atin, may nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay, nagpapaalala sa atin ng bagay. Yun ay work ng Holy Spirit.
regardless of which church affiliation or denomination. A pastor chooses a thorough education within that church regarding its history, polity, and distinctive is in order. Yan. Okay? So, ini-encourage natin yung mga workers natin na mag-pursue. Yung iba nga, kung kailan nag-pastor, tsaka sila nag-enroll sa Bible school. Okay? At wala nang problema doon. Kung kaya ng inyong schedule, okay yon. In Proverbs 24:27, prepare your work outside, get everything ready for yourself in the field, and after that, build your house. Okay? Mas lalo tayong yung pag-aaral kasi, natututo tayong mag-prepare or maging organized. Okay? Maging organized kasi yung mga hindi natin nalalaman, nadadagdagan yon at naia-apply natin bilang tayo ay pastor. It increases one education especially at the graduate level. Okay? Kaya nga yung iba nagma-master's degree pa, di ba? Kasi gusto nilang gusto talaga nilang maging mag-serve ng exemplary, yun ang kanilang goal. In order for the church to grow, the leaders must grow. Okay? Bakit hindi nag-grow ang church? Baka mamaya hindi nag-grow ang leaders. Okay? So kailangan mag-grow ang leaders para mag-grow ang church. It will add the whole new dimension in the overall fun of Bible knowledge. Yan. Okay? Yan, marami tayong napupulot naman kapag magbasa nga lang tayo ng mga libro ng mga kilala nating man of God, marami na nga tayong napupulot eh. 'Di ba? Katulad ng book ni Norman Bernardino. 'Di ba? Marami tayo doon, yung expository preaching. Ay tinuro niya sa atin yung expository preaching. Ayan, katulad niyan, 3 more years of seminary will greatly improve one's social maturity, his ability to understand and relate to people and their needs. Kumbaga nadidevelop pati yung social skills natin. Okay, lumalawak yung ating horizon. Nagkakaroon tayo ng new dimension kapag nag-aaral tayo. Ako pag nagbabasa ako ng mga books, 'di ba, na mas lumalawak yung yung aking understanding about dito sa topic na ganito. Ganon din naman ng mga nag-Bible school, ganon din. Tinuturuan tayo how to relate to people, how to dress up, 'di ba? Ano yung itinuturo dito yung yung papaano ka manamit, papaano ka magpumustura, hindi ba? Na dapat nanaayon sa okasyon na kapag wala kasing nagsasabi sa atin noon, minsan kahit papaano na lang, 'di ba, yung ating attire. 'Di ba sa Bible? Nag-imbita ang Panginoong Jesus, hindi ba? At kung sino yung mga hindi naka-wedding dress, ipinalabas kasi hindi appropriate yung kanilang dress dun sa occasion. So a pastor also have to invest dun sa kanyang pananamit kasi hindi naman ito yung basihan, pero pag ikaw ay magandang manamit as pastor, siyempre iba rin naman yung pag-estima sa iyo ng mga tao. There is a mental maturation necessary for today's preacher that simply is not present in the most people at 21 or 22 years of age. Siyempre, yun nga, yung maturity. Habang tayo ay nagseserve kay Lord, minamature tayo ni Lord. Parati, di ba? For we are God's workmanship created in Christ to do good works. Okay? Nagmamature tayo pa sa service. Hindi lang spiritually, kundi sa pagsaserve din.
This includes his attitude toward the ministry, his family, and life in general. Katulad nun, di ba? Ano ang qualification ng elders at ng deacon? You should manage your family well. Itinuturo yun. Kaya kapag ikaw ay elders or deacons, you should manage your family well. As much as possible, your wife is not a marites, hindi ba? Kundi siya ay katuwang mo rin, pati yung iyong mga anak. Kumbaga, a good testimony kapag yung family natin ay na-manage natin. Yan. Effective seminary training will do wonders for one's decision-making apparatus, the ability to discern the will of God through the scripture as applied to a given. Kahit ngayon, di ba mga kapatid, pag tayo ay nag-TBI, marami tayong malalaman. At mai-improve yung mga areas na kailangan ng improvements sa pagse-serve natin kay Lord. Okay, mga kapatid, sa susunod na yung iba, yung heavy shepherding. Ayan mga kapatid, hopefully and prayerfully, kayo ay maraming information at natutunan. Itutuloy na lamang po natin sa next week. God bless mga kapatid, God bless. Thank you for listening. Pastor Edgar, yes. Continue. Maraming salamat, Pastor Norbert. Nawa ay may natutunan tayo. Sandali, yan. Sa pag-aaral ngayon. Amen? At importante po yon sa sa kung paano natin ay i-handle ang mga gawain sa ministry as a whole. At nire-remind ko, isang reminder po, na ang isang pastor ay hindi lang po siya nag-preach. Natutunan natin. Pati pag-administer ng church ay sa kanya binigay. Although kasama niya yung mga elders at mga deacons. At siyempre, sabi pa kanina ay meron din naman consideration doon sa mga baguhan. Pero kung sabi kanina, kung halimbawa mga 10 taon na yung church, pero ang pastor pa rin ang gumagawa ng halos lahat sa ministry, medyo kulang yata ng tauhan, kulang yata ng attendees yung ministry or yung local church. So, ganun pa man, ay nakita natin, napasimulan natin ang church administration and doctrines. Medyo sa church administration kasi kailangan talagang pag-aralan yan. Hindi basta-basta na papapamunuan ang iglesia kung hindi ka talaga nag-aral. At least sa Word of God. Kasi sa Word of God, nado naman lahat eh. At nakita natin at narinig natin ang pangunang pag-aaral tungkol sa administration ng iglesia o ng isang church. Amen. So muli, maraming salamat Pastor Nomer. At meron ba tayong gustong linawin sa narinig natin kanina? Picture mo tayo. Ano? Picture. Pastor Win, may sabihin ka ba? Picture mo na, Pastor. Picture mo na tayo bago tayo mag-iwa-hiwalay. Okay, sige. Pakilabas lang po sa sa inyong lungga. Walang ko. Sis Leslie. Wala pa yung palangko. Isa na lang. Palangko na lang.
Sige, ready? 1, 2, 3. Sayang, wala yung pulaan ko eh. Lagay. Yan natin yung pulaan ko ha. Hindi. Mahina Hindi nga. ang ano namin, Pastor. Mahina ang Sige, sige. Sige, di bale oh. Mahina ang Okay. signal daw nila Ron. Yung video naka-off. Video ko naman kasi naka-off. Yung video naka-off. May video. Kanawag itong sa mute mo. Teka, Hindi. teka. O, kanawag video ka lang sila. Kini. O yan, ayan na. Pastor. Sige. 1, Amen. 3. Sige. Meron? Merong concern? Merong gustong i-share? Wala. Tungkol sa local church ninyo na kung saan kayo ma-attend? In relation doon sa narinig natin? Wala. Wala na. Wala. No video. Walang makita. Ito to si Daniel. Daniel to. Tapat ko sa kuat. Pero Hey. Sabi kanina ni Pastor Romer, di ba? Sinabi niya kung meron daw pasaway na elder. Elder na nga, nagpasaway pa, di ba? Pero sa totoo lang, sa experience namin, meron talagang ganon. Although, hindi dito sa local church natin, merong nag-relate sa amin, na may nag-share sa amin na isang elder daw ay hindi magkasundo sa kayong yung pastor sa tungkol sa sa doctrines or something like that. Sabi nga namin bakit naging elder siya? Kung pagdating ng pagkakataon na ganyan, hindi pa siya magkasundo. Ngayon? So, any concern? Dahil tayo ay alas 8 na. Sige, prayer na. Pastor Edgar, prayer na. Okay, sige. Prayer na. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa gabing ito o God o sa araw na ito o God na kami ay muling nakarinig ng iyong mga pangaral na galing sa iyong mga salita tungkol sa pamumuno o pagpapatakbo ng iyong iglesia dito sa lupa o God. Maraming salamat dahil pinapaalalahanan mo kami na ikaw o Diyos o Jesus ang ulo ng iglesia at kami Panginoon Lord ang iyong member ng iyong katawan. Ngunit dito sa lupa Panginoon ay mayroon kang tinawag upang pangunahan ang pamumuno sa iyong iglesia. At ang napatutunan namin ay ang pastor, ang elders at ang deacons at ang lahat Panginoon ng mga gawain dito sa ministry sa iglesia dito sa lupa ay kailangan ay pagtulong-tulungan upang may sagawa namin ang ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat Panginoon dahil sa mga nag-aaral dito ay tatawag ka Panginoon upang sila ay maging deacons, sila ay maging elders, and even sila ay maging pastor kung kinakailangan mo ng pastor at magtatatag ka ng panibagong local church sa mga lugar dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man, Panginoon. Ama, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na matuto kung paano i-handle ang pamumuno ng iglesia, Panginoon. Maraming salamat kay Pastor Nomer at sa susunod na Sabado, O God, ay muli mo kaming gayain, muli mo kaming bibigyan ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng topic na ito, O God. So purihin ka, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Yan. Maraming salamat. Thank you, thank you mga kapatid, thank you. Pastor. God bless. God bless. Maraming salamat. God bless. Salamat. Hanggang Thank you, Bye. Pastor Muli. Edgar. Thank you, Pastor Win. Sige po. Pastor Jun. Pastor Jun. Thank you. Okay, Pastor. Thank you.
Hanggang sa Sabado muli. Okay. Thank you, thank you. Thank you po. Bye po. Bye! Goodbye. Di ba talaga, at least nakakaroon ko kasi.